في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome mga kapatid sa ating pong panglabing-dalawang video sa ating follow-up. At naway napakinggan nyo po ang ating mga nauna ng mga videos at marami kayo natutunan doon inshallah ta'ala. Siyempre bilang isang bagong yakap sa Islam, kinakailangan po natin na mag-aral upang maintindihan po natin kung ano yung relihiyon na ating pong niyakap. At ganoon din, siyempre sa ating mga buhay, pang-araw-araw, tayo ay namumuhay sa, nasa paligid ng mga hindi mga Muslim. So yung hatak ng syaitan, yung hatak ng satanas na maibalik ka sa iyong dating relihiyon ay napakalakas. Kaya napakahalaga sa isang bagong yakap sa Islam na mapanood niya mga videos natin na ito na inshallah makatulong kahit papano na mapanatili niya, ma-preserve niya ang kanyang pagiging Muslim. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong buhay bilang isang Muslim o tungkol sa mga hatol sa Islam o tungkol sa kahit ano na paniniwala na hindi niyo naintindihan, ay mag-comment po kayo sa ating pong comment section sa baba ng video na ito. Inshallah po atin po itong sasagutin agad-agad inshallah ta'ala. So ang inyong kapatid po, Rashid Nantiza, sa muli ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa Islam. Ang ating pong paksa ngayon po ay tungkol po sa ang paniniwala na ang Allah ay hindi siya nagkaanak. Ang Allah ay hindi siya nagkaanak. Siyempre, yung dating mga Kristiyano, bilang dating mga Kristiyano, naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. May mga may mga nagsasabi na oo nga si Jesus hindi siya Diyos pero anak siya ng Diyos. So Diyos na rin siya. Yun yung kanilang mga sinasabi. Yun po yung ating pong ipapaksa, ating pong tatalakayan ngayon sa maliit na oras lamang, sa maliit na minuto lamang. Sa Islam, naniniwala tayo na ang Allah lang ang dapat sambahin. At siya lang ang Panginoon na lumikha sa lahat. At ang Allah lamang ang nag-iisa at wala siyang kasama, wala siyang katambal, wala siyang katuwang. Hindi niya kailangan ng asawa, hindi niya kailangan ng anak, hindi niya kailangan ng kahit anong bagay. Ang Allah ay nagpakilala sa kanyang sarili para malaman natin kung sino yung ating sinasamba sa Suratul Ikhlas sa Quran, chapter 112, buong chapter na yon. Sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang mawain, ang mahabagin. Qul huwallahu ahad, sabihin mo o Muhammad, siya ang Allah, nag-iisa, isa lang siya. Allahus samad, ang Allah walang pangangailangan, kundi tayo yung nangangailangan sa kanya. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at siya ay walang kahalintulad. Napakaganda po ng verse na yun. Sinabi po yung chapter na yun, yung surah na yun, sinabi po ng Allah doon yung mga katangian niya na nagbibigay sa atin ng kaalaman na siya ay napakadalisay. Una doon sinabi niya, siya ay nag-iisa. Hindi pwedeng ang Diyos na ating sasambahin ay dalawa. Magkakagulo, masisira yung mundo. Sabi ng Allah sa Quran, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kung may mga ibang Diyos lamang, maraming mga Diyos sa langit at sa lupa maliban sa Allah, ito ay nasira na. Sapagkat ang maraming mga Diyos, ito ay nagreresulta ng hindi pagkakaunawaan sa isang desisyon. Kapag gusto ng isang Diyos na ito na ngayon ay umulan at yung pangalawa, hindi, dapat ngayon ay may init, masisira yung mundo mga kapatid. Dapat isa lang. Tulad ng sa bahay, sa loob ng bahay, dapat isa lang yung may boses, yung tatay. Ganon din sa loob ng isang barangay, dapat isa lang yung kapitan. Ganon din sa loob ng isang syudad, dapat isa lang yung mayor. At ganon din sa isang bansa, dapat isa lang yung presidente. Yun po ay nature na. Yung kumbaga, yun na yung sistema ng pagkagawa ng Allah, na dapat ang namumuno ay isa lamang. Kung hindi ka papayag ng mamumuno sa iyong bansa ay dalawang presidente, ganun din sa buong mundo, dapat isa lang ang Diyos na namumuno. Kaya
Ang Allah ay nagsabi siya ay iisa lamang. At ganoon din, dinagdagan pa ng Allah ang kanyang pagbibigay, paliwanag sa atin tungkol sa pagkikilala sa kanyang sarili. Allahus Samad, ang Allah ay walang pangangailangan. Kumbaga, ang pagkalikha ng Allah sa atin, hindi ibig sabihin na kailangan niya tayo. Tayo ang nangangailangan sa kanya. Ang pagkalikha ng Allah sa mga tao na sambahin natin siya ay hindi niya kailangan ng ating pagsamba. Pero gusto ng Allah na tayo ay sumamba sa kanya. Take note po, magkaiba ang pangangailangan at kagustuhan. May mga bagay na hindi mo kailangan pero gusto mo. May mga bagay na gusto mo ay hindi mo gusto pero kailangan mo. Ang Allah ay walang pangangailangan pero mayroon siyang kagustuhan. Meron siyang nais. Gusto niya na purihin natin siya. Kaya nilikha niya tayo. Bilang isang hari, bilang isang Panginoon, gusto niya na pinupuri siya. Pero yung papuri na yon, hindi niya kailangan yon. Tayo ang nangailangan doon. Kaya nga Allah, kung tayo ay sumamba sa Kanya, ang ipapalit ng Allah sa atin ay ang paraiso. Allahu Akbar. So ang Allah ay walang pangailangan. Kung wala siyang pangailangan, hindi niya kailangan ang anak. Hindi niya kailangan ang asawa. Allahu Akbar. Hindi tulad ng tao, tayo, kailangan natin ng anak. Kasi pag tanda natin, meron mag-asikaso sa atin, or yung kayamanan natin, kung meron man, meron tagapagmana, o di kaya ang ating lahi, ang ating apelyido ay merong tagasunod, merong magpapatuloy sa ating lahi, kaya kailangan natin ng anak. Pero ang Panginoon na hindi niya kailangan yun. Dahil hindi siya mamamatay. Hindi niya kailangan ng anak dahil hindi siya mamamatay para maputol ang kanyang lahi. Siya ay nag-isa lamang. Kaya sinabi ng Allah sa pangatlong aya, lam yalid walam yulad, siya ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Wala pang mas nauna pa sa kanya sapagkat siya yung una. At wala nang panghuli sa kanya sapagkat siya yung huli. At wala nang nasa ibabaw sa kanya sapagkat siya yung nasa ibabaw. At wala nang nasa ilalim pa sa kanya sapagkat siya yung nasa ilalim. Ibig sabihin, saklaw ng Allah ang lahat ng panahon at lahat ng lugar. Walang lumika sa kanya sapagkat siya yung tagapaglikha. Hindi siya mamatay sapagkat siya yung huling mabubuhay. Yun ang Allah, yun ang Panginoon. Hindi niya kailangan ng anak. Ang pagkakaroon ng anak ay isang kapintasan. Kung may anak siya, sino ang kanyang asawa? Imposible na asawa niya si Maria. A'udhu billahi min dhalik. Di ba? Allahu musta'an. Yung paniniwala na ang Panginoon ay nagkaanak, ito ay paniniwala ng mga myth, yung mga katang-isip na pinaniwalaan ng mga pagano dati. Lalo na ang mga Grego, ang Greek. Yung Grego na nagsulat ng Biblia, mahilig sila sa paniniwala na ang Diyos daw ay sumiping sa isang tao at nagkaanak, half human, half God. Yung paniniwala na sa unang panahon pa yun. Hindi pa naging propeta si Moises, hindi pa naging propeta si Jesus. Yung mga tao naniniwala doon sa Greek, sa ang banda yun, sa Grego, sa Greek. Yun nga. Allah musta'an, naniniwala na sila noon na ang Diyos daw ay makatang isip lamang, mga kapatid. At ipinasok nila yun sa reliyong Kristyanismo dahil sila yung nagsulat ng Biblia. Ang original ng Biblia, hindi Aramaic na lingwahe ni Jesus, kundi ang Grego. Kaya pinasok nila ang paniniwala nila sa kanilang mga ninuan doon sa reliyong Kristyanismo. Hindi po anak ng Diyos si Jesus, hindi anak ng Allah si Jesus, siya ay propeta lamang din. Sabi ng Allah sa Quran, inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sabi ng Allah, ang kahalintulad ni Jesus para sa Allah ay kahalintulad lamang kay Adan. Nilikha ng Allah si Adan mula sa lupa at sinabi ng Allah ang kanyang salita na kun, maging si Adan ka, at naging si Adan. Kung kayang likhain ng Allah si Adan na walang nanay, walang tatay, mula lang sa lupa, kayang-kaya din ng Allah likhain si Jesus na mula sa sinapupunan ni Birheng Maria na mayroong nanay kahit walang tatay. Kumbaga, mas kakaiba ang pagkalikha kang Adan kaysa kay Jesus. At yun ay kayang lahat ng Allah. Hindi ibig sabihin na walang ama si Jesus, siya ay anak ng Allah. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Bakit hindi nila sinabi na anak ng Allah? Di ba? Allahu musta'an. Lam yalid walam yulad walam at ang pang-apat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay walang kahalintulad. Kung siya ay nagkaanak, so yung anak niya magmamana sa kanyang Panginoon, sa kanyang ama. So meron ng kahalintulad ang kanyang Diyos. Paano kung yung anak niya nag-anak pa? So meron silang apo. Dadami, buong pamilya, puro mga Diyos.
Ginawa nilang parang tao ang Diyos. Ang Allah, ang Panginoon, ay walang kahalintulad. Hindi siya espiritu. Kasi ang espiritu is may kahalintulad. Hindi siya liwanag. Dahil ang liwanag may kahalintulad. Hindi siya nakikita, mga kapatid, at makikita lamang natin ng Allah kapag tayo ay papasok na sa kanyang paraiso. Hilingin natin sa Allah na kanya tayong gabayan hanggang sa tayo ay makapasok sa kanyang paraiso at makita ang kanyang itsura doon. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Mga kapatid, naway napulutan niyo po ng aral ang ating video ngayon at ipagpatuloy niyo lang po ang pag-aaral sa Islam para mas tumatag pa kayo sa inyong pagiging Muslim, at ito yung pinaka the best po na desisyon sa inyong buhay na kayo ay naging Muslim. At hanggang dito na lamang, abangan nyo pa ang ating mga sunod na mga videos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita-kits po sa sunod na mga videos.